Hi! My name is Oliver Narag. Bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-comment sa ating YouTube channel, Oliver Narag. At syempre, huwag kalimutang pindutin ang bell para kayo ay laging updated sa aking mga videos na ina-upload. Ayan, welcome back to my channel, Oliver Narag. Ayan, once again ako si Oliver Narag. At last time pinag-usapan natin yung structure, no? Kung paano ba nakakabuo ng isang kanta. Pinag-usapan natin yung verse, yung pre-chorus, chorus, tapos verse 2. So you have pre-chorus again, tapos chorus, tapos bridge, no? Pero hindi natin talaga tinutukan yung bridge kasi nga medyo komplikado pa. Sa ating pag-uusapan yun kung paano magpasok ng mga bridge, tapos yung mga tinatawag na coda. Ngayong araw na pag-uusapan natin, paano nga ba tayo nakakabuo ng kanta? Saan ba galing? Saan ba galing yung kanta? So, meron tayong pag-uusapan. Ang pag-uusapan natin, syempre, yung lyrics. Tapos yung melody. Ano yung lyrics? Ito yung nilalaman. Ito yung bawat letra na nandoon sa isang kanta. Pangalawa, yung ating melody. Ito yung tono. Ito yung tumatakbo sa isip natin na isang tunog kung paano kinakanta or inaayot yung ating lyrics. Ayan. So, ano nga bang nauna? Yung iba, nauuna ay lyrics muna. Especially yung mga magaling gumawa ng tula. Lyrics muna or letter muna. Sulat muna. Yung iba naman, nauuna yung melody. Yung tono muna. Yung kinakanta niya muna tapos wala pa talaga siyang buong wala pa talaga siyang wala pa siyang mga letra. Parang humming muna, tono-tono muna. Parang yan, meron siyang tumatakbo sa isip niya na tono. Minsan pumapasok yan na hindi natin inaasahan. Yung yung tawag dito, yung melody. Minsan pa nagmamotor tayo may papasok na tono, di ba? Ta na 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 na. Ang ginagawa ko, huminto muna ako sa tabi. Yung motor ko, tinatabi ko. Sa ginagawa ko, kukunin ko yung cellphone ko. I-record ko sa cellphone ko yung tono. Minsan kasi may kasabay ng may kasabay ng tono, may kasabay ng lyrics, yung pumapasok sa utak ko. Halimbawa, hindi na ako to, yung dating baliw sa'yo. Habol pa ng habol kahit di mo na gusto. Tapos, i-save ko yun, mag-drive na ulit ako. Ganun kasi minsan, kapag may pumasok na melody or tono sa utak natin, mga ilang segundo lang, habang meron tayong nakitang nagbanggaan or meron tayong naisip na ibang bagay, may piling ng ulam. Tapos gusto mong balikan yung tono na papasok sa isip mo nung mga nakalipas na na minuto. Wala na. No, parang tinatawag siyang artist mood. No, nabigla lang papasok sa yung melody. Tapos mga ilang segundo lang makakalimutan mo agad. So kailangan kapag merong idea o pumasok sa isip mo, i-record mo agad, sulat mo agad. Pero mas effective kapag na-record mo sa cellphone mo. Kasi kapag minsan sinulat mo lang yung lyrics na naisip mo doon sa notebook mo, makakalimutan kung anong tono nga ba nun. So maganda, you have your cellphone o merong recorder dyan, record mo agad. Para pag ako ang daming ganun sa cellphone ko eh. Parang ang daming mga naka-record na maliliit na maiksi na tono. Na nandun lang, para pag next time na meron akong oras para gumawa ng kanta, pipili lang ako doon, tapos bubuuin ko yung song. So, ganun nangyayari minsan. Minsan naman, pag tayo ay nasa dumudumi, na CR tayo. Meron na naman pumapasok ng mga ganang mga na kasi minsan doon tayo payapa no? Yung tahimik, tas tayo lang mag-isa. Nakapag-isip tayo ng mga bagay-bagay. May papasok na naman na tono. So kailangan i-save natin 'yon. Kung nasaan man tayo na pumapasok. Yung iba habang nakaupo, okay, nagkakape, habang namamasyal, may nakitang kakaiba. Ayan, okay, may iba naman may narinig sa labas. Best example yun yung nangyari sa akin dati. Meron akong narinig na word sa mga bata. Sabi niya,
Huwag mo na akong lokohin, patay na si Uto. Sabi niya. Sa labas ko narinig. Nauso yung word na yun sa mga bata eh. At sabi, patay na si Uto. So ano ba ibig sabihin ng patay na si Uto? Ibig sabihin, patay na si Uto-Uto. So ibig sabihin, wala nang Uto-Uto ngayon, huwag mo na akong lokohin. So ang ginawa ko, gumawa ko ng kanta, ang pamagat niya is patay na si Uto. Ayan. At isinali ko sa Himig Handog 2016. At sinuwerte na nakapasok sa finals at ang kumanta nito ay si Mr. Nyoy Volante. Ayan, di ba? So narinig ko lang, naisip ko lang yung word, nagkaroon ako ng idea kung ano yung title ko at ginawang ko ng istorya, ginawang ko ng kanta, yung word na yon na patay na si Uto. At naswerte naman na nakapasok sa Himig Handog. So yun yung mga best example na, ay ang galing ako yung word na yun igagawa ko nga ng song. May mga pasok sa ating mga idea na huwag natin papakawalan. Kasi ang artist mood ay nawawala din ilang segundo. Hindi ko lang alam kung gaano katagal. Siguro mga 30 seconds nasa utak pa natin. Tapos biglang mawawala na agad. So kapag mayroon pumasok sa inyong panibagong idea, isulat natin or gawan natin agad ng tono, ikantay natin sa ating cellphone. Tapos para ma-record natin. Ayan. So yun yung ginagawa ko para makabuo ko ng isang kanta. Kasi minsan sabay. Minsan sabay yung tono, sabay yung lyrics. Minsan lyrics lang. Minsan tono lang. Gagawa ko ng yun. Yung may marinig ako sa utak ko na tono. Tanananan, tan, tan, tananan. Tanananan, tan, tan, tananan, tan, 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 tarararan, tan, tan. Yung mga ganun mga tonos, gagawin ko ng okay, record ko sa cellphone. So, yun yung mga kadalasang source natin kung paano tayo nakakabuo ng kanta. Paano tayo nagkakaroon ng lyrics tsaka ng melody. Ayan. Yung iba naman ang ginagawa, nagpi-play sila ng ng instrumento na gagawa sila ng tono. So, kuha lang ako ng gitara. Ayan. Yung iba ginagawa, habang hawak nila yung kanilang instrumento, habang meron tayong naririnig na na music or sounds, doon pumapasok yung tono. Di ba? Yung wala na bang katapusan ng pagluha ng iyong mga mata? Paulit-ulit kang nasasaktan, di ka ba napapagod, sinta? Alam mo bang kanina bakit namin namasdan? Tahimik na nakikinig at nasa sulok lang. Ayokong nakikita kang ganyan. Dahil ako yung teddy bear, sasamahan ka anytime, anywhere. Kung kailangan ng kayakap at maiiyakan, ibuhos mong lahat, ako'y nandito lang. At kung parinig magmahal muli, steady ka muna kahit sandali. Andito lang yung teddy bear, I'm yours forever. Ako ang yung teddy bear. Yan. Sen sa mga nagawa kong kanta ng pinamagatang teddy bear, ang ginagawa ko lang nun, hawak ko lang yung gitara ko. Tapos tutugtog lang ako ng mga chords. Kasi napansin ko, di ba, di man ako singer. Napansin ko yung boss ko, parang okay lagi sa E. Feeling ko lang kasi sintonado talaga ako kumanta. Pero habang nagkikita-gitara ako, yan, nakita ako ng teddy bear sa kwarto kasi meron silang mga teddy bear yung mga anak ko, no. Nakagawa ko ng song yung ako ang yung teddy bear, sasamahan ka anytime, anywhere. Diba, parang kiniwento ko yung ano ba ginagawa ng teddy bear. Diba lagi natin iniyayakap, lagi andyan. Diba, pag meron tayong problema, yakapin mo na yung teddy bear mo, mawawala na.
Hanggang sa nakagawa ko ng song, ang pamagat niya is Teddy Bear. Na ipinasa ko sa Star Music. Yan. At nagustuhan naman nila. At ito ay ipinakanta sa isang artist, si Mr. Jello Marquez. Yan, Teddy Bear. Ang ganda ng pagkakagawa nila. So, as a songwriter, parang ang sarap naman na makakanta to ng isang artist talaga. Legit artist. Isang singer. No? At nabuo lang yun kapag meron akong hawak na gitara, titipa-tipa ka lang. Kasi doon pumapasok yung tono ng isang kanta. Kapag meron akong hawak na keyboard or sang ka talaga komportabling instrumento, doon papasok. Kaya kahit titipa-tipa ka lang ng ganyan. Bilang pwedeng gumawa ng kanta. Pwede mong gawan ng tono. Okay, mga ganun lang. So, titipa-tipa ka lang, meron ka mga mabubuong song. No? Kasi ang titawag na artist mood, ganun lang papasok yun eh. Parang mag-mix yung nararamdaman mo doon sa tono na naririnig mo. Hanggang sa di na mangangamba pa. Yung mga ganun yung kung ano yung mabanggit mo, igawa mo lang. Tandaan mo ang paggawa ng song. Kasi mula baduy talaga. Ikaw mismo yung mabaduy sa sarili mo. Ano bang baduy na nagawa mo? Pero habang ginagawa mo siya ng paulit-ulit, nagugustuhan mo na, minamahal mo na yung ginagawa mo. Diba? Ako nga dati, akala ko weird. Hindi naman ako songwriter, hindi naman ako artist. Pero ba't gumagawa ko ng song? Ba't kakaiba ako sa iba? Ayan. Hanggang sa nakakamit ako ng mga songwriter, normal pala ang paggawa ng kanta. Hanggang sa nakasama ko yung mga iba-ibang songwriter, namimit ko, hanggang sa maging member ako ng Phil's Cup, I Belong. Na hindi siya weird na bagay. At isa siyang masayang gawin ang paggawa ng kanta. So, yun nga. Ngayong araw, pinag-usapan natin kung saan ba galing yung kanta. Diba? Minsan, bigla na lang pumapasok eh. Drive tayo, CR tayo, diba? Namamasyal tayo, meron tayong narinig sa labas na word, meron tayong narinig na tono. Pwede yun Yan, ganyan. Meron tayong, makuha tayo ng mga